magbalik-balik niya mo diri. And yes, Thanksgiving Sunday nato, pasalamat ta sa Ginoo sa maayo niyang gihatag sa year 2023. Amen. Kung imong tanawon dili gyud kanang imo siyang hunaon ba sa imong human mind, di ka explain giunsa tas Ginoo, giunsa natin niya gipa-survive sa year 2023 kuyog sa protection. Salamat sa Ginoo nga naabot ta sa year 2024. Amen. Umuna unya, paminaw, unya ayaw mo guli. Amen. Niguman sa wali, ayaw mo guli, diritam niud to. Amen? Di tam niyod to. Dayon nighuman na pa niyod to. Mag-report lang ko sa unsay gihimo sa Ginoo sa year 2023. Dayon paghuman, nada yung dula. Magdula ang church nga dula. Magdula ang ladies, married men, sikap, o yung people. O mga, ang ni champion day, defending champion last year, ang married men. Amen? Amen, married men. Ayaw mo kumpiyansa kay Year of the Dragon Rabakaron. So, tuig sa mga asawa, mga married ladies. Amen? Mga nang, mga namang fireworks. And nada tayo bisita gikan sa Norway. He's a Norwegian. And I praise God and thank God. Ang iyang asawa, yung people nato na diri sa una. And I told her na thank you that you never forget our church. Pasubo yun ko ani ba? But don't worry if you cannot understand me, just ask your wife, okay? But I'll try my best, okay? Salamat ko nga naa siya, but they will go home down. Uli daw siya. Pero salamat nga, yung people na to siya sa una, naminyo siya dayon. Wa siya nakalimot sa simbahan. Mo nang, ayaw mo kalimot simbahan ninyo, amen? Kung asa man mo, nigpadong, nigbalik, ayaw mo kalimot sa inyong simbahan. Balik mo dire. Kaya dire man ta, dire mo naluwas, dire mo nakasabot. Salamat kong Ginoo maayo kayo. Salamat sa mga nagtestimony ganiha, amen? Kaana kong, yes, nganong ginabuhat na nato nga na mag-testimony para challenge ba? Para makabaluta nga ang Ginoo day naay gitubag nga pagampo, naay sila yung mga struggles, naay sa mga pero ang kaayo sa Ginoo sa year 2023 naa. Amen. Ug karon nga naa mo diha, galingkod mo diha. Wala mo galing lang si Russell lang na disgrasya tong Bernis. Okay na ba si Russell? Wala pa? Ha? Pero wala siya kasimba, no? Di pa siya kasimba. Na lang siya. Pero the good thing is, ang blessing, na lang kompleto yung papilis. Wa po siya yung napuruhan. Mo na nga, di lang tang kumpensa. Pero maayo gihapon ng Ginoo, amen? And Pastor nga na magbutang mo prutas dira sa tubangan. Unsa na siya pakita na siya sa abundance. No, abundance siya sa mga panalangin nga gihatag sa Ginoo. Salamat sa nagdala og mga prutas. Ay kabalaka unya ato ning bahin-bahinon dili ni namo mahurot. Gani unya hiwaon ni natong watermelon ato ning kaunon baniodto. And kinisang butong kitkiton sa nato ni unya. Tabangan nato ni gitkit bitaw. Kamo seryoso kay mo ba? New Year unta karon dayon marag. And yes, naatay photo booth diya unya paminaw ha. Salamat ko ni Indayon og iyang bana. Nagbuhatang siya photo booth diya. Pero dili sila magpabayad. Pero kung naamoy kahatag nga love gift lang, hatag mo. Ha? Dayon dili ta maghuot diya, puli-puli ta. No, kay basig tanan na lang pod, puli-puli ba sabot-sabot, ako na pod ana. Dayon sige lang tagaan lagi mo slot diha pahulagway lagi mo diha unya. No? Ay mo kabalaka. Salamat ko ni Indayon og iyang bana nga naasad sila
ilaha ding ano day. If ever you want kinsay magpakasal, diha contact na natay ano. Actually kompleto na gid ta halos, nanay catering, nanay mo decorate. Ako pwede na ko mukasal, gamiton na lang ano. Problema wa lang gyud nagpakasal. No? So mo nang pray ta nga aning businesses nato sa mga Kristohanon. Okay? So, excited ta. Unya, gamay raman tong kaunon, 5 lang kalitson. Wa lang sa kayo, di sa kayo tudag ko. Sakto-sakto ra kay para di kita mao impatyo kay basig. Maluya mo nigdula ba? Nya ngayon na mo grason, mingon di ana pildi mi kay luya kay daghan. So mo nang atuaning selebrasyon agi pagpasalamat sa Ginoo sa year 2023 sa iyang faithfulness. Amen. Mo nang ayaw mo og uli dire rata. Ha? Ayaw mo uli. Dire rata di tam niud to dayon mga 1:30 magsugod na ko og report dayon paghuman. By the way, preachers nighuman na to paniud to limpyuhi lang ayaw lang ninyo usba. Atubang lang gyapon kaya mga tubang ngay man ta maminaw take note ha. Kay para dili na ta magbalik-balik, limpyuhi lang ninyo, silhigi lang, mapi lang, kay balsig danlog. Para nighuman sa akong reporting on niya, magano dahin ta. Dahin salamat, ganiha, alas 3:30 pa ko skadlaon, ganag-pray, ulan-ulan, salamat ko Lord. Ayaw lang paulan na, kay nindot yun nga magsimba ta, nga walay ulan, no? Dili hitak ba? And salamat sa Ginoo, gitubag ang iya atong pagambo. And unya, kinsay ang katong balon, ni gumagpaniod to, tong balon, ipaburot na ninyo, then i-set up ninyo ano diya, ang volleyball court, para, ano diya, magsabot ta sa rulings unya. Okay, so atuan ng higayon unya, mo nang married ladies, married men, young people, sikap, mga bata, ayaw mo og uli, direta, maniod to, palipay ta, dayon. Para, anto dun yung hapon, kay talagsara ni. Kay sunod tuig na sa year 2025 ta mag-Thanksgiving. Pastor, nganong unang tuig man na kinig sugdan ni sa tong pastor, si Pastor Chris. Si Pastor Chris ginagawa ni nga mas maayo gid ang unang tuig diha ta magpasalamat sa gihatag sa Ginoo sa year 2023. Pastor, ang uban lagi kay before lagi mahuman ang tuig, ilaha sana pero ang gibutang sa kasing-kasing sa tong pastor, padayonon nato magpasalamat ta first Sunday sa bulan sa tuig. Amen. Mo nang direta giingnan na ako na nga magdala mo og mga t-shirts. And by the way, guwapo kayo mo today, amen. Salamat for being nga inyong yung gisuot ang pinaka the best nga sinina para karon nga okasyon. Dili lang ni siya karon ha, but every Sunday pinaka the best gid atong suoton, no? Tanaw ko sa mga ganiya, sayo kay sila naabot, nindutoy, gwapaha, oy. Ano kayo? So, yes, nga naman, anak tas Ginoo. Ga-representar ta sa atong langit nun nga amahan. So, mo na, ang atong sininaan, nindot yun. Kanang modest karespitaan. Mo nang, ayaw mo gulion niya, direta, and picture taking o dihaw niya. Pwede sa mo maka-picture taking by family kung dili before nighuman sa sa photo booth, pwede sa maka-picture mo diha. Salamat sa nag-decorate. Salamat sa kining ministry sa nag-decorate. Nindot ang setup sa likod. Dayon sila pod. Dayon yung backdraft and everything. Mo nang dili gid pwede nga ang pastor ay mulihok. Amen. Salamat kayo sa special numbers. Salamat kay Preacher Clyde. Iyahag yung tanang ali karon, iyahag yun sa daghan na di kanta o ingana yun na 8 ka kanta, dayon 2, 10, dayon special number. Singer nagigani Preacher Clyde. Amen? Pero salamat sa Ginoo. So mo nang today, and salamat sa inyong offerings. Ngano man ang mag-Thanksgiving offerings man ta. Pasalamat sa Ginoo sa tuig sa iyang faithfulness nga iyang gihatag sa tibok tuig nga gihatag niya sa tuwa. Mo nang atong ipasidunggan siya pinagi sa pagbalik nato sa atong halad. Pagpaagi sa pagpasalamat. Pwede itaon ta mo ospital, dako atong gasto pero wala tagitugos Ginoo mo nang
dara na to ibutang. Amen? Pastor, wala pa man ako na dili pa magyutan na. Sige lang, butang ilag partial kay 1 month man niya nga itong butang ilang sa sobre na to, butang ilag Thanksgiving next Sunday para mabalaan na mo, para na mo sulod gihapon sa sobre. O gunya, ma-amaze mo, giunsa ta sa Ginoo pag take care sa year to 2023, bisag taas kayo ang pag-increase sa mga paliliton, pero ang Ginoo, makaana ka, Lord, salamat kayo. Dili gyud to kami, kundi ikaw gyud to, Lord. Sa bagay, gigamit mo sa Ginoo sa pinaagi sa inyong faithfulness, sa inyong pagsunod sa Ginoo, sa pagbalik sa inyong tithes and offerings. Ma-amaze ka, makaana ka, Lord, diha mi naabot ng offering year 2023. Makaana ka, in spite sa kalisdanan, naata diri sa town, pero ang Ginoo, faithful kaayo, o tinuod siya gihapon sa iyang pulong. Amen? Mo nang padayon ta. Mo nang karon tuiga ang atong theme, focus. Usara na siya ka word, broad, kaya nga naman, every palitan natay mga activities, diha na ta magbunang focus on kung asa ta mag-activity every month, kung natay activity, so diha ang atong mo nang broad na siya nga word, dili lang niya siya nga but for the year, yes. And na-remind sad ko nga, mo sa na theme ni Pastor nato sa una, continue to focus dayon to our dreams and desires, dayon gitsumpayan lang niya. So, anak ko bitaw, no? Mo nang gipray ko sa Ginoo unsay theme nato this year, mo nang focus ta sa angay dapat i-focus. Amen? Nangutana ko, unsa may Bisaya sa focus? Sa pastor, wa may Bisaya ng focus, lain lag spelling. Wala exact nga word nga basta diha ka maghatag sa imong, sige lang, explain ako na kanya. Okay? So, mo nang, yes, wala tay junior church, disiplinaan yung anak, dayon ayaw mo sige gawas og naa mo notes mo sa cellphone or unsa ba, mahimo paminaw mo maayo. Ayaw mo sige tabi, kay dali ra ko mahuman. Dili na ako ni dugayon. Di bitaw. Talagsa ra man ni, depende sa Ginoo kung asa ta niya dalon karon. Mo nang dita magdali, di bitaw ta maniudto sa inyong balay. Diri bitaw ta maniudto mo no? Ayun pagdali, mo nang manindog na Numbers chapter 13. Basa tag Bible kay basing nga uban sa inyo wala nakabasag Bible ganiya, may nang karon makabasa mo Bible. Numbers chapter 13, gikan sa 25 hangtod sa 14 verse 9. So, puli-puli nato ni pagbasa. Dirita magkuha sa lesson nato or sa preaching nato today. Nana, inya inyong tapad. Kung wala sila Bible, sa Bisaya man or English man, basahon na to. I'll read verse 25, you'll read verse 26, hangtod sa chapter 14, hangtod mauman ta sa verse 9. Numbers chapter 13, verse 25, and they returned from searching of the land after 40 days. Okay, dungan tagbasa, murag usara may nagbasa, murag si Ate Merlin naman ako nadunggan. Kung naay kama hunong pause. Kung naay okay? Verse 27, and they told him and said, we came into the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. The Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites and the Jebusites and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and by the coast of Jordan.
But the man that went up with him said, We be not able to go up against the people, for they are stronger than we. Verse 33, and there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. Verse 1, and all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron and the whole congregation, and said unto them, Would God that we he had died in the land of Egypt, or would God we had died in this wilderness? And they said one to another, Let us make a captain, and let us return into Egypt. And Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes. If the Lord delight in us, then he will bring us into this land and give it to us, a land which floweth with milk and honey. Rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are the bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. The title of my message this morning, The Best Focus for Our Future. The best focus for our future. Lord, salamat kayo. Kaning karong kabuntagon. Salamat kay Lord sa imong blessing. Sa year 2023, dako kayo mong pagpasalamat. Gikan sa unang adlaw hangtod na human ang adlaw sa 2023, ang imong faithfulness, mga panalangin, imong gipakita diri kanamo. Yes, dili na naman puro panalangin na ay kasakitan, na ay mga problema nga among atubang, pero salamat kaayo, wala minimo biyai, naa ka. Busa kami karon nagpasalamat. Salamat aning mga members nga sincero, Lord, sa ilang pagpasalamat. I pray, bless nimo sila padayon sa ilang mga negosyo, sa ilang trabaho. Panalangini pa sila padayon. Ugani, Lord, bisan ako, dili na ako masabtan giunsa minimo pagpanalangin, pero salamat sa mga obedience aning mga members nang mo nagsugod og tuo sa imong pulong, nagsugod og sunod sa imong pulong. Busa, grasya sa Ginoo, hinay-hinay, Lord, nakita namo ang pag-increase sa among offering. Dili kay tungod maayo mi kundi, Lord, grasya sa Ginoo, nagpagamit sila, gisurrender nila ilang kinabuhi, nga gigikan sa ilaha paagi nga ang panalangin ilalasod gibalik ug masaligan sila, Lord, padayon. Ug busa ang akong pagampo isip pastor nga dili lang nga unsang tuig last year nga pagpanalangin nimo hangtod this year, Lord, i-bless me, Lord. Mo nang tagaay mig sakto nga focus kung asa mi mo focus, Lord. Bless nimo imong mensahe karong kabuntagon. Salamat sa mga bisita nga naa. Panalangin ni Lord ang mga buluhaton namo na may kalihukan ng among kiaway sa ngalan ni Jesus Kristo. Sa dugo ako sing gibadlong, di sila pwede magsamok-samok, ipadala imong anghel nga mo'y guardia sa palibot para kami, Lord, ma-enjoy na mo ang imong pulong karong kabuntagon. Salamat kay Holy Spirit, I pray, tabangi ko, tago ko sa likod sa imong cross, Jesus Christ. Himuan lang ko, Lord, nga gilamiton, labi na sa pag-challenge, sa pag-encourage, pag-atubang namo ning tuiga, Lord. Salamat kayo. Dalaygon kay ka sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Lingkod, the best focus for our future. May focus gani a point of concentration. Diha ka nag-concentrate, kana bitong diha ka
concentrate, dayon directed attention. Naara gyud diha ang imong attention. Mo nay sa focus. And background ani, about 3,400 years ago, God sent Moses to deliver the children of Israel from slavery into Egypt. Yes, giingnan niya si Moses, Moses, ang ako mga katawhan, kinahanglan imo i-deliver gikan sa Egypt. The Lord had already sent the 10 terrible plagues in Egypt. Og moto, dili man musugot si Pharaoh, gipa-send niya ang plagues para malang musugot yun. Gani, dugay pa, og hangtod isugot si Pharaoh. Then Israelites had been fled. Naghawas na sila sa Egypt. And they had miraculously crossed the Red Sea on a dry land. Og nakainomdom ta nga nakatabok sila sa pulang dagat. Miraculously. Nga natunga ang dagat. Dayon, niagi sila. Nakatabok sila. And as God parted the waters, Moses has been on Mount Sinai to meet with the Lord and receive God's commandments for His people. Og mo nang niadto si Moses sa Mount Sinai, ug mo ning giingon sa Ginoo mo nang sa chapter 13 verse 1, naa na sila sa border sa Promised Land. Makita na nila, dool na sila. Mo nang niingon siya sa verse 1, and the Lord spake unto Moses saying, giingnan niya si Moses, send thou men that they may search the land of Canaan which I gave unto the children of Israel. Pagpadala, which I gave to the children of Israel, for every tribe of their father shall he send a man, every one a ruler among them. So usa ka representative kada tribe. So na may 12 ka tribo, so pila kabok? 12 kabok. So usa ka representative. And Moses, verse 3, by the commandment of the Lord sent from the wilderness of Paran, all those men were the heads of the children of Israel. Ug mo nang gipadala na nila. Pero, before na nila gipadala ang mga spies, tanawa gay sa Deuteronomy chapter 1 verse 21 to 22. Bible drill ta. Wala na sa ano. Ningon sa verse 20, behold, the Lord thy God hath set the land before thee, go up and possess it, as the Lord God of thy fathers hath said unto thee, fear not, nor there be discouraged. Ging na sila Ginoo, oy, ready na ang land. Ang inyo lang, muadto na lang mo dito, i-possess ninyo. Pero verse 22, unsa ilang gimo, and ye came near unto me, every one of you. Niadto sila ni Moses, we will send me men before us, and they will search us unto the land, and bring us a word again by what we must go up, and unto what cities we shall come. Giingon sa Ginoo, oy, ang inyong trabaho, adto na lang. Pero niadto pag yun ang mga katawhan, ningon sa, oy, before ta mo adto dito sa musulod sa ano, ato sang susihon ang yuta. Naniguro daan ang mga kabalo mo, usahay ba? Kana bitaw ang Ginoo, nanay purpose atong kinabuhi, nanay plano sa Ginoo, pero kitang tao gahi kitago. Mo nang ningon siya sa Ezekiel chapter 20 verse 6, in the day that I lifted up mine hand unto them to bring them forth of the land of Egypt into a land that I had spied for them. Dili na kinahanglan paadtuan pa og spy. Nakaplano na, nakakita na ang Ginoo. Pero gitugutan na lang sa Ginoo kay nga naman ang tao kay nomdo mo, niingon sila, I will feed you with manna, bread. Pero niingon ang mga tao, gusto may karne, gusto may karne, gusto may karne. Tanawa, kitagaan sila karne, hangtod nga ang karne muguwa sa ano tungod sa ka mo yan lang gusto. Pastor, unsa may message nimo da, pastor? Usahay itugot sa tao kung unsa ang inyong gusto, pero kabalo ka nga mo backfire na sa imuha. Amen? Mubalik na sa imuha. Mo nang ingon siya, hoy, humana. Ang plano sa Ginoo, I spied for them.
Kaya nga naman, ang gusto sa Ginoo nga every step of the way sa mga Israelites, ang iyang gusto sa Ginoo nga nakakita na siya, nakaplano na, dili lang gusto ang Ginoo nga ihatag ang blueprint ba? Kaya kung ihatag ang blueprint, basig mo atras og samot ang mga Israelites. Ang gidevelop sa Ginoo ang karakter sa mga Israelites. Mao sa nasa tuwa, hey, ang Ginoo naata padungta sa promised land, ang ato lang gusto. Usahay ang atong gusto mo'y masunod. Dito tanaka, ang atong gusto lang nga masunod ba? Gahi yung tagulo, bisag kabalo taon si kamaturon, hala, push gihapon. And by the way, kung mao na hinahitabo, gitugutan sila sa Ginoo, sige, mao man gid kay na gusto, nakaspy na ko diha, ako na nang gistadihan, ang inyo na lang untang trabaho, muadto na mo sa land. Inyo na lang puyan. Pero dili, doesn't mean nga moadto sila dito, walay mga struggles na gubat na agyapoy gubat. Pero gisaad sa Ginoo ang victory na untadaan. Mo nang the next 13 verses list the 12 men by name. Then God gives some of the details of their mission. Yes, ingna. O sige, adtuan na ninyo. Tanawa unsa ang mga tao dito, unsa ba ilang gipuy-an dito, tanawa every details. They have to find out what the land, the cities, and the people were they like. They were also told to bring back some fruit of the land. O dalasa ninyo kung unsay makita ninyo nga prutas nga naa dito. Muna siya sa verse 25. And they returned from searching land after 40 days. Imagine nimo 40 ka adlaw sila ni adto og nibalik na sila. Og sila mibalik gikan sa pagsusi sa yuta human sa kaapatan kadlaw, verse 26. And they went and came to Moses and to Aaron and all the congregation of the children of Israel. And by the way, pag-adto nila dito, there are 2.5 million nga Israelites nga naghulat sa ilang report. And to the wilderness of Paran, to Kadesh, and brought back word unto them and to all the congregation, and showed them the fruit of the land. Og sila, miabot ngadto ni Moses, og ngadto ni Aaron, og sa tibuok, katiguman sa mga anak sa Israel, ngadto sa Kadesh, og midala balik, og pulong ngadto kanila, og ngadto sa tibuok, katiguman, og mipakita kanila sa bunga sa yuta. Wana, ni balik na sila. Og idala nila ang bunga sa yuta. Verse 27, and he told him and said, we came into the land where thou sentest us. Yes, niadto mi. Misuginlo kaniya og mingon kami, miabot ngadto sa yuta, din ikaw mipadala kanamo. Og pagkatinod, kini nagaagas, og gatas, og dugos, og kini mo ang bunga niini. Naana, mana sila kadto, ningon sila, mo ni ang bunga. Most people started wearing glasses in their 40s. Katsagaran sa mga tao mag-wear og glasses sa mutungtong sila og 40. O gani, ngano ni wear ko glass, kay ngano man natingala ko, nigbasa na ko sa Bible, mupilit na. O gani, by the way, ang usa sa makadaot, ang dili na nga 40s karon, nagkabata na ang mga naggasuot og glass. Kay why? Because of this. Kaya nga naman, patay ang suga, dayon sige. Unay usa sa makadaot sa mata. But, sa dihang nga nasukdan ko, I'm glad that EO, wala, dili ni advertisement ha. Love your eyes, gisukdan, nindot. Dayon, by the way, kung dili day haong sa imong sukod ang imong antipara, dili ka kitag tarong. Dapat sakto. Sa dihang naana, primero kami ni Pastor Kidi, murag na baguhan mi, kaya ano man, wa man mi naanad. Pero nindot nga naana antipara, kaya nga naman maka-focus na kung basa, nigtuon ako sa ano, maka-focus na. That's the right focus can make all the difference in the world. Hey, paminaw, ang sakto nga focus makahatag og difference
lain sa kalibutan. Dili gani sakto ang imong focus sa kalibutan na wala gi difference ang imong kinabuhi. And God wants us to be people with the right focus in life. What is the right focus for our lives? Number one, don't focus on the giants, focus on the grapes. Don't focus on the giants, focus on the grapes. It's easy to focus on the negative things in life. Di ba? Dali kayo mo focus sa mga negatibo aning atong kinabuhi. Unsa may mga daghang negatibo sa imong kinabuhi. It's easy, dali ra. Sayon. That's what the 10 wrong thinking spies did. Ilang gi-focus ang negative. Dala sila nag-focus sa dili maayo. That's why in verse 27, and they told him and said, Numbers, balik to sa Numbers chapter 13, verse 27, and said, we came into the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. Yes, niadto mi dito per tanawa sa verse 28. Nevertheless, hinoon, the people be strong that dwell in the land. Ang katawhan, mga kusgan, nung nagpuyo diha sa yuta, din ikaw mipadala ka namo. Ni-focus sila sa negative. Nakalimot sila nga naay it's a land with flowing with milk and honey. Diha sila ni-focus sa negative. Oh, lagi, okay kayo, tinuod itong gingon nimo. It floweth with milk and honey. Pero, ang mga tao dito, kusgan kayo. And by the way, kasagaran sa mga negatibo sa mga tao, kaya nga naman, exaggerated na mga istorya. Ipas-exage gina ba? Kung unsay negative itaw sa tao, hala, or unsay exaggerate, hala, kusgan yung tanang tao dito. Tanan bagong tao dito, kusgan. Pero kung negatibo ka, para sa mga 10 spies, focus sila sa mga negative. Focus sila sa unsay nakita nila ito nga dili maayo. Not only that be strong in the land, and the cities are walled. Diya sa yuta din ikaw ipadala ka namo, og ang syudad pinaril. Tanan na lang nakita nila nga dili maayo. Pinaril. Lisod pod ang syudad walay paril. And moreover, dire, we saw the children of Anak there. Og nakita namo dito ang mga anak ni Anak dito. Kinsa man ang anak ni Anak dito? Mao nay mga higante. Giants. Di ko dito ay dagga kay higante. Why? They focus sa mga negatibo. And not only that, the 10 doubters, not only they focus on the negative, they also give a bad report. Verse 31. But the man that went up with him said, we were not able to go up against these people, for they are stronger than we. Apan ang mga lalaki nga mitungas uban kaniya mingon, kita dili makahimo sa pagtungas batok sa katawhan, kay sila mas kusgan kanato. Verse 32. And they brought up an evil report of the land, which they had searched unto the children, saying, the land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof. And all the people that we saw in it are a men of great stature. Niingon sila, og sila mipagawas, og daotan nga bahilita, may tungod sa yuta, og sila ni susi ngadto sa mga anak sa Israel. Hey, by the way,
make sure, labi na mga leaders sa simbahan, ayaw biya mo pataka o bangita, aga na bitang mo muhatag og evil report. Kata mga leaders sa church, preachers, Sunday school teachers, bantayan na nato. Evil report. Hatod-hatod og istorya. Hey, by the way, kanabit ang muhatag og istorya, tan-awa na tinuod ba nagdili? Ang paghatag nila sa evil report, bantayin ni labi ng kamong naay mga tao nga gigunitan, kamong naay mga negosyo, tan-awa ninyo ni. Kaya nga naman, ang mga tao isig palakas na sa inyo ha. Kinahanglan susihon na ninyo kung unsa nga klase nga balita ang naabot sa inyo ha. And by the way, I praise God and thank God that Pastor Chris told us kung nagatay madunggan nga report kung unsa gani susihag tinuod pagdili. Before ka mo ano sa conclusion. Og morning nahitabo sa 10 spies, ni focus sila sa negative. Not only that ni focus on the negative things, ni hatag pagin sila og bad report. Wa lagi kay mahatag nga maayo nga ano, ayaw na lagdungagi. Imo pag yung dungagan og negative. Hey, our world is full of negative. Grabing negative. If you open the Facebook, daghang kay negatibo dia, punan pa nato. Unsa may kalainan nato sa uban ug sa ato Kristohanon man kata. Og why is it that everybody wants and likes bad report? Kaya nga naman, they want to talk something about it. Gusto sila muhisgot. Ha? Mo ba? Hey, ang 10 spies, wala. Ni-focus sila sa giants. Negative, bad report. O gani, ang bad report ngayon lang gibutang dito. Ang yuta nga latas ni usa ka yuta nga nagakaon mga lupyo dito niini. Oh! Paminaw. Ang storya gani, it's either tulo na kaklase. Imohang version, iyang version og sa naminaw nga version. There are always 3 sides of the story. Dahil kasagaran ana, exage na dayon. Parehaan eh. Hala, gakaon, ginaga. Labi na ning, hoy, kung 2023 Martes gani ka, sa 2024 palihog, paghinulsol na be? Ayaw na ng Martes. Oy, humanas Martes. O ang tanan nga katawhan nga amo nakita din ni mga tao nga tag-as ug barog. Lahi gyud. Og ang resulta niya na chapter 14 verse 1 anto. Sa dihang pagkadungog sa mga tao verse 1. Kay ni-focus sila sa negative, ni-focus sila sa bad report. And all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. Hey, every negative nga imong dala, storya, o bad report, naa na siya'y dili maayo nga consequence or si tawag gani nga ang tao nga makadawat ni ana depende sa receiving sa tao. O gani pila sa inyo ha nga nakadungog sa storya nga dili maayo nga nanghilak mo.
Kaya nga naman, nakabalo ka sa version nga dili mao, mao man iyang gistorya. Og mao ni nahitabo sa mga katauhan sa Israel. Pagkadungog nila, naghila-hila. Resulta sa negativism, resulta sa bad report nga gidala sa 10 spies. Verse 2. And the children of Israel, dire na, murmured, yaw-yaw, reklamo, and dirita maayo. Maayo kita makareklamo. And by the way, negative people, dili na makapasalamat sa Ginoo. Kaya ngano, napuno man nag-negatibo. Dili sila kikita sa maayo nga gihimo sa Ginoo. Kaya nga naman, natabunan man sila sa mga dili mao nga naa sa ilang, napuno sila ba? Makalimot sila, nga giunsa sila sa Ginoo, mausad sa Israel. Tungod nga negatibo sila, they cannot praise and thank God. Murag sa inyo haba. Hoy, daghang kitag pasalamatan sa year 2023, pero inyo mga naong, murag wagid pa kay pasalamat. Smile be. Para dili kay lata igo ba? Murmured. And by the way, mas dali ireklamo kaysa magpasalamat. Unsa man ning ano oy? Unsa man ning ano oy? Unsa man ning ano oy? Sabi bitaw kami mayroon sa gabi nag-Sunday. Kaana ko ba? Sa muka ning naibata oy. Kaana ko ay sorry day Lord ha. Gihatagan minimog anak niya mo reklamo nako. Ang uban gani nag-long gani ani. Usahay ba? Kay ngano man mo focus man gud ta. Sa dili angay nga i-focus ba? Murmured. Not only they murmured against Moses and against Aaron, and the whole congregation said unto them, would God that who had died in the land of Egypt, would he have died in this wilderness? They focus on the negative. And it's easy for us to do the same thing. It's easy for us to focus on the negative because there are so much negative around us. Daghan kay negatibo diri kapalibot sa tuwa. Disasters. O di ba? Bago lang ta nalinugan. Pero at least naglinog ra ta. Pero tanawa sa Japan, grabe. Tamo reklamo rin to. Linog siya, maglinog eh. Huwag ka natabunan diya. Crime. Yes. Daghang kay mo post karon. Never again kay Marcos. Kaya nga naman, nangita sila kang Duterte nga style. Ay lahi man to kang Duterte, lahi po niya ha. Huwag tayo makita nga maayo sa to presidente na abya, oy. Naningkamot biya sa dili lang kay siya crimes, daghan na kay pagkawat, unsa man ning kawat, unsa man ning mga adik-adik, unsa man ni corruption na dibalik na sad ning mga ang uban sa inyo sige reklamo, why paliga diya? Pa-adapt bi. Corrupt man ning mga ano eh. Health problems. Sabi tao, mo reklamo ko ba kapuya, nakisig-inject, sigig-inject. Pero anak ko, time pa, nga nung magsigi makag-inject, kaya nga naman, nagpatakar, man kasi mo. Pero anak, masag ko, Lord, dili man sa ni, sige lang, at least na ako ika-inject, na apo ko job problems. Yes, dagdag problema sa trabaho. Oy! Saim, storya mi ni Ate Merlin. Oy, basi gatanaw lang mo bitaw sa Merlins. Oy, ampo biya nato ni sila. Kadi biya lalay magdag tao. Daghan ni sila problema, silang Kuya Ruby, silang Carla. Basi matanaw daghan naman sila tao, pero the more nga daghan kag tao, the more nga sakit sa ulo. Basi gatuo ka nga ayahay no, siya ayahay.
Si preacher ko, yes. Dili lang nga sa nagdala. Bisag sa imong mga trabaho na. Family problems, na mga problema sa atong panimalay, and personal problems, hala, daghan kay negatibo. These negative things are the giants we face. Mo ni atong mga higante nga ginatubang. But if we focus on the negative, we will never be the people of God wants us to be. Yes, pareho ani 10 spies, ni focus sila sa negative. Dili gyud gusto mo pareha ba? Kung unsa gi gusto ang plano sa Ginoo sa imo kay ngano man, hindi mga negatibo mga. It's hard to give thanks if you focus on the negative things. And we have a choice to make. We can focus on the giants or we can focus on the grapes. Asa man ka? Focus ka sa mga giants, negative things, or focus ka sa grapes? By the way, unsa din ang grapes nga ilang gipasabot? Okay. Numbers chapter 13, balik ta, 23, tanawa gani. Unsa din ni klase nga grapes nga naa ilang nauli? Si Joshua and Caleb, wala sila ni focus sa giants, ni focus sila sa grapes. And they came into the brook of Eshcol and cut down from them a branch with one cluster of grapes. Og sila miabot ngadto sa sapa sa Eshcol og miputol gikan dito sa usa ka sanga, may usa ka pungpong sa ubas. Usa ka pungpong ha. Og sila mipasanini. Tali sa duha sa usa ka sungkod. Subot pasabot ang pungpong nga ilang gikuha sa usa ka ubas, dili ng grapes nga atong makuha karon nga usa ka kilo gamay kayo. Gidayungan. Gidayungan. Subot pasabot dagko ang grapes. Nindot tamis. Walay wax. Walay preservatives. Siguro, maingani siguro kadako. Imagino nimo, duha ka tawo ang nagpasaan sa usa ka pungpong. Pungpong man ni. Aya kay muliki niya akong likod. And og sila midalagikan sa mga pomegranates and the figs of Megos, and the place was called the brook of Eshcol because of the cluster of grapes which the children of Israel cut down from thence. Pero si Joshua o si Caleb, wala sila ni focus sa giants, wala sila ni focus sa bad report, wala sila ni focus kung unsa ilang nakita nila dito, kundi ni focus sila sa grapes. Verse 30, and Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up once and possess it. For we were able to overcome it. Og si Caleb, mipahilom sa mga katauhan. Stoy! Atubangan ni Moses. Itong mga 10 spies nga, sige, sumbong niya. Dili, oy! Manungas dayon kita, ug muangko niini kay kita, makahimo kaayo sa pagbuntog niini. You know what? The difference between the 10 spies of Joshua and Caleb is what? Perspective. Dungan sila sulod dito, dungan sila 40 days nila ligto, pero ngano ang nakita sa 10 spies negatibo man? Why? It's because of perspective. Depende na sa imuha kung asa ka mo focus. But Joshua and Caleb, wala sila ni focus sa giants. Joshua and Caleb, ni focus sila sa grapes. Dito sila ni focus sa blessing. Hey, I want you to challenge this morning. Ayaw focus sa giants. Ayaw focus sa problema nimo. Ayaw focus sa difficulties. Kung ni-focus sa tanan sa difficulties, asa matapadong. When Pastor Chris prayed for this property for 1 hectare, daghang kay gatamay sa iya. Pero ningon siya, no, God will give us that grapes. And we enjoyed it.
makadagandagan na inyong mga anak, makaano inyong mga, makaparking inyong sakyanan. Because there's one pastor nga wa siya ni-focus sa Giants. Tinood, asam sa makuwag bayad sa una. But ni-focus siya sa grapes. It depends on how asa ka mo focus. Tanawa, 14, 6 and 8. Joshua and Caleb both. Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that search of the land, rent their clothes. Kaya nga naman, kung tanaw ni mo, daghan na, galalis sila ba, gamurmur na, it's between Joshua and Caleb, the 10 spies, and the rest of the Israelites. Og si Joshua ang lalaking anak ni Nun, og si Caleb ang lalaking anak ni Jephunneh, nakauban sa misusi sa yuta, migisi sa ilang mga bisti, and they spake unto the company of the children of Israel, say, the land which thou passed through to search it is an exceeding good land. Maayo. Halabian, og sila misulti ngadto sa tibok, hugpong sa mga anak sa Israel, nga nagingon, ang yuta nga imong gilatas aron sa among gilatas aron sa pagsusi nini, usa ka hilabihan nga maayong yuta. Ang nakita nila, good thing. If the Lord delight in us, kung ang Ginoo malipay ka nato, then nan siya mudala kanato ngadto niining yuta ug muhatag ninyo taa ug muhatag niining kanato ug sa yuta dagagas sa gatas ug dugos. Mo nang si Joshua and Caleb focus on the grapes. Wala sila ni focus sa giants. Dito sila ni focus sa grapes. Muna ningon sa Philippians chapter 4 verse 8, and it will really help you. Finally, brethren, whatsoever things are true. By the way, unsa may tinuod? Kasa katapusan may igsoon, bisan unsa nga mga butang nga tinuod? Unsa may tinuod? Yes, as a pastor, I hear lots of things, but I always say, unsa magitinuod? And it will help you. Unsa magitinuod? Ayaw go overthink. Bisang unsa mga butang, what are things, whatever things are just or honest. Not only tinuod, matinudanon. Bisan unsa mga butang nga matarong. Bisang unsa mga butang nga putli, pure. Bisang unsa mga butang nga angay higugmaon. Bisan unsa mga butang nga maayo nga ang dungog. Kung adunay maayong gawi, kung adunay maayong pagdaig, huna-huna kining mga butanga. Hey, like Joshua and Caleb. Ayaw si gunahuna sa negative. Ayaw si gunahuna sa bad report. Ayaw si gunahuna sa giant. Focus on the grapes. Unsa may tinuod? Meditate. That means keep thinking on this good thing. God's word is telling us that here we have been intentional about positive thinking. Yes, kinahanglan yun positibo ka sa imo paghuna-huna. Kung maghuna-huna ka, kung dili ka positibo, ay wala ay. Walay negosyo nga mo. Ano? Kaya nga naman, kumingon ka, dili tayo ano-ano, daghang nga nagproblema eh. Positive. We have intentionally give attention to the good, maayo, and godly things of life. Unsa may maayo og Diyos nun nga mga butang sa imong kinabuhi. Dito ka maghuna-huna. Dito ni mo hatagag atensyon. Ayaw itong mga negatibo. Kaya nga naman, the more ka and by the way, ang mga tao day, nga sige hunahuna og negatibo, dali na magkasakit. Yes,
it's part of sa inyong health. Kaya nga naman, it accumulates toxins and everything, ano man. Pero tanaw ng tao nga positibo. Di ba? Lahi. That's what Joshua and Caleb did. And church, we ought to be like them because God has given so many good things to us. He has blessed us with godly friends. Yes, naatay mga godly friends. But pasabot, di na ta kinahanglan nga mo inom, mo sigarilyo, mo shabu. Why? Because God has blessed us with godly friends. Kanindot naatay mga friends diri simbahan. O bitaw nang every Sunday, kung ni kumusta? Ni bitaw, hala, pasagdaan lang ako, kaya naman Sunday, naman mga kumusta? Family. Salamat sa Ginoo natay pamilya, right? Woo! Dili mo pasalamaton nga namoy pamilya. Finances, freedom, yes, freedom. Sa freedom nato diri, we can worship God anytime we want. Unsa atong buhaton, dili ta manaka, mangunsa makawali gyapon ta unsa ang iwali. Best of all, God has given us His Word. Amen? Gihatag sa niya ang iyang pulong nga atong mabasa, atong mapuyan na gihapon ng Bible. Subo. Ang uban, murag na lang ang Bible, pero why? We are so blessed that we have given us His Word, His life, and His home in heaven. Nga ni kamatay na ito, muli, tabalik dito sa langit. Kadaghag. Number 1, don't focus on the giants, focus on the grapes. It's up to you. Kung sa year 2023, sige kag-focus sa giants, di ka mo focus sa grapes, sa mga panalangin, sa mga nana nimo. Number 2, not only don't focus on the giants, focus on the grapes. Don't focus on yourself, focus on your Savior. Ayaw sigig focus sa imong kaugalingon. Focus on your Savior. It's easy to focus on ourselves, and that's what the unbelieving spies did. Numbers 13:33. And there we saw the giants. Dire na. The son of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers. And so, we are in their sight. O dito, among nakita ang mga higante, ang mga lalaking anak ni Anak, nga gikan sa mga higante, o kami diha sa among kaugalingong, ang pananaw namo muramig apan-apan. Gamay. O sa ingon kami diha sa ilang pananaw. They gave this bad report of the good land God had promised to them. Well, take note of this. The giants of our life are bigger than us, but they aren't bigger than our God. Yes, the giants in our life are bigger than us, pero mas dako ang atong Ginoo. Our giant problems are the grasshoppers in God's sights. Ang problema nga higante nga atong atubangan sa Ginoo, bali grasshopper. Sa iyang pananaw, asa man naman tayo. O sige, markahin yung Bible. Isaiah chapter 40 verse 2. Sige, dito ta. Isaiah chapter 40 verse 2. Para na ako ikasupport ang nga verse. Isaiah chapter 40 verse 2. Markahi ha. At it is He that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as what? Grasshoppers. Hey, atubangan sa Ginoo. Murag kapanapan, kita wala kapanapan. That's
stretches out the heavens as a curtain and spreadeth them as a tent that dwell in. Yan, atong pananaw sa atong problema, higante, pero nakalimot nga mas labaw ang atong Ginoo. Ang pananaw nato buratag mga apan-apan, pero ang pananaw sa problema o sa mga higante, ang pananaw sa Ginoo murag grab sila sa per. Yes, sometimes God remind us on how small and weak we are. Yes, gipahinumduman tas Ginoo kung unsa ta kagamay, unsa ta ka dili ta weak, dili ta kusgan, we are weak. But this is the only. So we will look up to Him for help. Kaya nga naman, ang gusto ra gyud sa Ginoo, mangayo tagtabang niya. Yes, I don't know what kind of giants nga atong atubangon sa year 2024. Na, Pastor, yes, there will be giants. There will be challenges in our life. Don't focus on yourself. Focus on the Savior. Ayaw focus in kagalingan. And when we do, one of the most important things we see is how much we need Him. Yes, kung mag-focus kasi mong kagalingon, kung ikaw mo diskarte si mong kagalingon, kung ikaw may mangitag paagi, pwede man na. Pero, hoy, anak na ta sa Diyos, na naghatag siya, give it that wisdom. Ang ato lang, mga ayuta. Nganong kapuyon ka? Nganong ano ka? Kaya nga naman, ikaw may nitrabaho sa Ginoo. Ginikanan, ikaw may gusto nga ang imong anak mausab, ayaw na, dili ikaw makausab sa imong anak. Ang imong trabaho, ampo lang. Kaya nga no, kung sige kag-focus sa giant sa imong anak, mamamatay na lang ka. Dili mo na mausab imong anak, Pero wag ilain nga gusto sa Ginoo, nga nang gitugutan nga na giants na yan, kaya nga naman, para kita mutawag sa Ginoo. Nga dili bitaw, kita ba itong kagalingon? Yes, naman tayo utok, naman tayo pero dili ta paresan believer, anak naman tas Ginoo. Nga ang gusto niya, sa Savior, ta dili sa itong kagalingon. We cannot save ourselves. Yes, God wants us to know nga dili ta makaluwas ng kagalingon, but that's exactly what the children of Israel were trying to do when they wanted to go back to Egypt. Ningon si Rick Warren, usa siya ka lifeguard, 3 years niyang experience as a lifeguard. One of the things that all lifeguards know is that you cannot save anybody as long as they're trying to save themselves. Yes, tinod. Dili gyud ka makaluwas sa usa ka tawo nga nalunod kung sige gyud siya nga iyang luwason ang iyang kaugalingon. O gani ayaw mo patakag tabang. Nakikita nga nga pagkakitagay ka nga Allah. Sige pakisag piglas dia nga imo din ng dayban basi kamong duha mo malumos. Pasagdi sa lakapag na siya. Dahil maabot sa panahon, maluya siya diha dadayon ka. Dahil imo siyang gunitan. Mura kita. Kung kita gihapon, mo, hala, hoy di ta makaluwas itong kagalingon, Kapag-kapara, ang Ginoo, dili mo tabang sa imo, unless mingon ka, Lord, dili na ako kaya. Yes, di man na mawaan ang problema na, magina. Pero ayaw focus sa imo kagalingon, focus sa Savior. God wants to save you. Jesus Christ wants to save you from your hurts. Sa imong kasakit, habits, your hang-ups. He wants to save you for His purpose and by His grace, but you have to quit trying to do it yourself. Ayaw na ikaw gimaning kamot. You have to relax. You need to let go and let God be God. Let go pasagdi na. Ayaw trabaho ang trabaho sa Ginoo. Ang Ginoo mo trabaho. Para
sa inyo hagod dili mo nako mapugos nga motubo dayon mo. Di mo nako mapugos mo ano. Ang akong trabaho mo wali ra gyud ko. Ang among trabaho mo wali ra gyud mi. Pero dili pud pasabot nga kung sige ka kadungog sa pulong sa Ginoo, dili pud gihapon ka magbago sa year 2024. Kay nga naman lahi ang imong focus. Focus sa kay kasi mo kagalingon. Mo ni nitabo sa mga 10 spies. Focus silang kagalingon. Gagmay, apan-apan na may dagko kayo. Nakalimot silang nga mas dako ang ilang Ginoo. Hoy, nakalimot nung mas dako ang atong Ginoo. Suma, 2023, to God be the glory with great things He has done. Kadaghag mga blessing nga gihatag sa Ginoo. Muna ningon si Joshua ni Caleb, verse 9:14, only rebel not ye against the Lord, neither fear ye people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not, kay sila mga tinapay alang kanato, o ilang panalipon mimbiya, gikan kanila, o ang Ginoo, stay, uban kanato. The God of sa Israelites, mao gihapon ang atong Ginoo. The God of year 2023, mao gihapon ang Ginoo nga muuban sa tuwa year 2024. Mausab din na dili, ang dili na mausab depende kung asa ka mo salig. Imo ba gihapong diskarte o mo salig ka sa Ginoo, sa Savior nato. Joshua and Caleb had great boldness. They keep their focus on the Lord, and that's what we should do. Most of all, we should focus on what Jesus did for us on the cross. Grabe ko suga sarili. Last. O sige na, suotan niyo sapatos. Katapusan na. O, ang nangatulog, mata na. For those who are sleeping, wake up. It's the last point. Ang nagtabi na, unin na lang tabag storya, kay last na. Dito. Last point. Pag ginawaas ako don't focus on the giants, but focus on the grapes. Don't focus on your self, but focus on your Savior. The last, don't focus on your past. Focus on the promises of God. It's easy for us to focus too much on our past. Muna ang problema sa children sa Israel. Focus sila sa ilang past. Muna ang ningon sa verse 1. And all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. And the children of Israel murmured against Moses and against Aaron, and all congregation unto them, would God that we had died in the land of Egypt, or would God we had died in this wilderness? Gibot unta sa Diyos nga kami mga matay nganhi sa kaming awan. Moram di unta iyang plano. Time pasa. Wa pagay sila kaabot, wa na. Lahi na ilang una-una. Murag kita ba? Hoy, daghang oportunidad. Ay, sige lang. Ano raman na? Wa pa gani. Nakadungog lang sila. Verse 3. And wherefore hath the Lord brought us into this land to fall by the sword? That our wives and our children should be a prey? Were it not better for us to return into Egypt? Og ngano pa man nga Ginoo midala kanamo nganhi nining yutaa aron mga matay pinaagi sa espada nga ang among mga asawa ug mga anak mahimo gyud usa ka tukbonon. Dili ba mas maayo nga
Alang kanato ang pagbalik ngadto sa Ehipto. Unsa gini ang Egypt? Egypt is a type of the world. Egypt, unsa gilang trabaho dito? Slave sila dito. Gusto sila mabalik. Verse 4, and they said one to another, let us make a captain and let us return unto Egypt. Tanawa, sige gani kag-focus sa negative, bad report, di ba mausab ang imo pangunahuna. Di nakakaklaro sa unsay plano sa Ginoo nga gusto sa imong kinabuhi. O gusto ka mo balik sa imong kaagi. Hoy! May pamagwa ko na luwas. Okay pa dito, kay makainom ka. Hoy! Wa ka nalipong. Kanindot anak nga di na ka makainom. Makakatawa ka. Sa una, dili ka pwede makatulog. Kung ano, kung di ka kainom, kanindot anak karon makatulog na ka. Nya gusto ka mo balik. Lindot o tato mag... The children of Israel focused on their past when they should have been focused on their promises of God. Because of their, why? Unbelief. Di sila mo to. They doubted God and it cost them dearly. Kay wa sila nito. Naingon ang Ginoo, kay di mo mutuon ako, you will not believe me because of your unbelief. Mag-wonder mo sa wilderness kung pila mo kaadlaw gaspay sa mao sa na ang tuig. Pila sila kaadlaw gaspay? 40 days. So 40 years sila gatuyok-tuyok sa wilderness. Mga Kristohanon, tanawa ang mga Kristohanon nga nibalik sa kalibutan, di ba gatuyok-tuyok? Pangutan-a, di ba? Murag, okay raman ko. Hoy, sa Tinoo, dili na sila okay. Mubalik ka sa Egypt, hala, mubalik ka sa magtuyok-tuyok ka rin. Walay tumong ang imong kinabuhi. Unbelief has always been the besetting sin of God's people. And it has been the cause of provocation, frustration of the Lord. The writer of Hebrews talked about the Jewish history, Hebrews 13 verse 19. So we see that they could not enter because of unbelief. Di sila makasulod. Tungod kay di sila motuo. Charles Spurgeon said something really important about unbelief. Every other crime touches God's territory, but unbelief aims a blow at His divinity. Apan ang pagkawala, pagtuo, nga tumong usa ka hampak sa iyang pagka-Dios. Impeaches His truth, nag-impeach sa iyang kamatuoran, denies His goodness, naglimod sa iyang kaayo, blasphemes His attributes, nagpasipala sa iyang mga hiyas, and maligns His characters, nagadaot sa iyang kinaiya. Therefore, God of all things hates first and chiefly unbelief wherever it is. Why? Dili gusto sa Ginoo kanang dili ka motuo. Because they doubted God, the children of Israel focused on their past in a most unhealthy way. And it's always temptation for us to focus in the past. We can even get stuck in our past victories. Past defeats. We can get stuck in our past defeats. Hey, huma naman to. Huma naman tong year 2023. Ayaw nagbalik-balik ka. They hurt me. Oy, iyagi ko gipasakitan. Hoy, kano sa pa man na? Katong elementary days mo. Hoy, elementary days, hoy, nanangapo na ka. Sakit na gini mong tuhod. Wa gihapon. They cheated on me. Itikasan ko nila. Feeling, They were ugly to me. They weren't fair to me. Or if only I would have done this, if only I have done that, kung mamatay na akong gibuhat, hey, mabitaw na bagong tuig para kung unsay imong sayop sa year 2023, imong i-correct. Ayaw nagbalik ka. Kita gusto ta og different result, but sige tagbuhat.
Kung gusto kag different result, kinahanglan ang katong gibuhat nimo last year, lahi na sad. Kay dili man ka mag-expect og lahi nga result kung ang imong gibuhat last year mo ra gihapon. Karon gusto ka mo payat nga sige gyapon kag kaon. Di kita. Mingon ka, okay, tungod na magini sa akong lawas ano. Di oy, disiplina ra na oy. Nagwali ka sa kuha. Makita kag soft drinks, mamili gyapon ka atong itom. Sige lang, patay na mas daddy. Hala, sige, bahala mo diha. Nya, ni kaano, mga hospital, naon sa dito, UTI. Oh, sure. Huwag yan po na nakaton. There are lots of promises in the Bible. There the Lord said unto Moses, send men, spare the land which I am give to the children of Israel. You see, God had been promising this land to His people for over 500 years. O gani karon hangtod karon. Direta, Genesis chapter 15, verse 5 to 7. And He brought him forth abroad, kini promised ni sa Ginoo kang Abraham, and said, look now toward heaven, and let the stars, if thou be able to number them, and said unto them, so shall the seed be. And he believed in the Lord, and he counted it for righteousness. And he said unto him, I am the Lord that brought thee out of the Ur of Chaldees to give thee this land to inherit it. Gihimo ni nga promise sa Ginoo kang Abraham, verse 15 verse 18, Genesis. In the same day, the Lord made a covenant with Abraham. Nagihimo siya pakigsaad, saying, unto the seed I have given this land from the river of Egypt unto the great river of Euphrates. Genesis chapter 17, verse 5 to 8. And God confirmed it, expanded His promise to Abraham. Neither shall thy name be more called Abram, but thy name shall be Abraham, for a father of many nations have I made thee. And I will make thee exceeding fruitful, and then I will make nations of thee, and kings shall come out of thee. And I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generation, for an everlasting covenant, to be a God unto thee and to thy seed after thee. And I will give unto thee and to thy seed after thee the land wherein thou art a stranger, all the land of what? Canaan, for an everlasting possession. And I will be their God. And this is true right now. Tanawang Israel, sa gipromise sa Ginoo sa ila, hangtod karon bisag pila ang mutabang sa Israel, mapildi bago ng Israel. Why? Because God promised it to Abraham ug hangtod karon. And the same Abraham nga Ginoo nga atong gialagaran, same God nga atong gialagaran karon. God made promises to Abraham, and the Lord always keeps His promise. Joshua, Caleb knew that. They trusted in the Lord. They believed God's word. So they focused on the promise of God. Dili ka sa mga promisa sa Diyos mo focus. O sa mga promise sa Ginoo. Matthew chapter 7, verse 7 and 8. Ask and it shall be given you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and everyone that findeth, to him that it shall be opened. God has promised to answer our prayers, and many times He will answer just as we ask. But He is God, and He knows the best way to answer. Pila ka motor ang atong gidedicate last year. Pila ka sakyanan atong gidedicate last year. Dili na siya maimuha kung wala nimo na gipangayo sa Ginoo. Why? Kay tinuod ang Ginoo sa iyang promise. Focus ta sa iyang promise. Kung wa paghihatag year 2023, basin year 2024. Ayaw undang ampo. Ayaw give up. Not only that, promise to forgive our sins. 1 John 1, chapter 7 and 9. Say this all to Christians, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ has cleansed us from all sin. If we say then we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Jesus Christ has promised to answer our prayers, forgive our sins, give us everlasting life, and live in our hearts if we will turn to Him, trust in Him, and receive Him as our Lord and Savior.
O gani, nahimo na ning bunog kayo ning verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive. Sige lang, nakasala ko. Mangayo ko pa sa ilos Ginoo dayon. Mas maayo na nang mangayo kag pa sa ilo des Ginoo. Ay dugay-dugaya. So don't focus on your past. Focus on the promises of God. And I'll close. Tanawa sa Numbers chapter 14 verse 24. But my servant Caleb, because he had another spirit with him, and he hath followed me fully, him will I bring into the land whereinto he went, and his seed shall possess it. Nganong lahi si Joshua, nganong lahi si Caleb, lahi ang espiritu nga naa sa iya. Kabantay ka, kanabi taong puro negatibo dahil naay musulod nga nindot og espiritu. Di ba mausab? Mao ni nahitabo kang Caleb. Apan ang akong sulugon nga si Caleb, tungod kay siya nakabaton og lahi nga espiritu, uban kaniya. Og misunod kanako sa hingpit. Kaniya ako modala ngadto sa yuta din siya miadto og iyang kalawatan mo angkon ini. Verse 30, doubtless ye shall not come into the land concerning which I swear to make you dwell therein, save Caleb, the son of Jephunneh, Joshua, the son of Nun. After the number of the days in which ye search the land, even 40 days, each day for a year, shall ye bear your iniquities, even 40 years, and ye shall know the breach of the promise. Verse 35, I, the Lord, have said, I will surely do it unto all this evil congregation that are gathered together against me. In this wilderness, they shall be consumed, and they shall die, mamatay. And the man which Moses sent to search the land, who returned and made all the congregation to murmur against him by bringing up a slander upon the land. Even those men, verse 37, that didn't bring up evil report upon the land, died by the plague before the Lord. Asa mo? Joshua ni Caleb o sa mga 10 spies? Asa mo focus? Mo focus baka sa giants or sa grapes? Mo focus baka sa problema or sa mga panalangin? Mo focus baka sa imong self, sa imong kagalingon or sa atong Ginoong Hesus? Mo focus baka sa past nimo? Nga wa gini ayo or mo focus ka sa promise sa Ginoo? Naa na nimo. Focus. The best focus for our future. Manindog ta, mag-pray ta. Lord, salamat kayo sa imong pulong. Nawali na. Sa piano, playing softly. Wa sa'y maglakaw-lakaw. Asa ka? Pareha ba ka sa 10 spies? Or kay Joshua ni Caleb? Pwede. Pero ang imong kinabuhi, dili gyud maayo. Kristohanon tuod ka, pero you're full of negativism, full of things nga naa sa imo ha. Dili gyud ka i-prosper sa Ginoo. Dili nimo ma-enjoy ang promised land. Nga unta gi-promise na gyud sa Ginoo sa tuwa. Why is it that Joshua and Caleb sila ra may nakasud, kuyog silang mga anak? Why? Because there's a different spirit nga naa sila. Because the way they see things, the way they gitanaw nila ang mga butang. Kung gamito nato ang atong human eyes, we cannot see spiritual things in the sight of God. Kung kita may mo trabaho sa Ginoo mo ng kapuyon ta. As we face this year, why don't you come and say, Lord,
Pasaylo ako, sayop din akong focus sa year 2023. Mahimo ba, tabangan ko nimo nga lahion na akong focus. Mo-focus ko sa grace, mo-focus ko sa blessing, mo-focus ko sa nimo, Savior, mo-focus ko sa mga promises nimo, Lord. Why don't you come? Bring your family and say, Lord, I will focus on the grapes. I will not focus on the giants. I will focus not on myself. I will focus on the Savior. I will not focus on the things nga maka-discourage ako. I will focus on the promises of God. Daghan kay promesa ang Ginoo sa tuwa. Pero depende na si mo kung asa ka mo focus. It's up to you. This is the first Sunday nga Lord, usba ang akong focus. Pasaylo ako, Lord. Mao dayang gikapoy ko, mao dayang bugat sa kuha. Kay mali ang akong pag-focus. Yes, parehas 10 spies. They bring up the evil report, negativism, and it cost 2 million Jews, Israelites, kitungod lahi ang ilang pagtanaw sa mga butang. Lahi ang ilang gifokusan. But praise and thank God for Joshua and Caleb. Lahi ang ilang pag-focus. Lahi ang ilang perception. Lahi ang ilang pagtanaw. How they view things. Yes, dili mawa ang problema. It doesn't mean year 2024 wala na problema. No, there will be more giants. There will be more problems that we'll be facing. But praise and thank God that the giants that we'll be facing, our God is bigger than the giants that we're beginning facing. Gani ang pananaw niya sa atong mga problema sama sa apanapan. Ang ato lang, ang gusto lang sa Ginoo, ayaw salig siyang kagalingon, salig niya. Naay mga problema, Lord, tabangi ko. Naay mga butangan niya, moabot aning tuiga, unsa may masugatan na mo, Lord. Yes, dili na kaya kung ako lang. We need your grace. We need the right focus. Salamat kay Lord sa mga panalangin ni mo year 2023. Yes, you've been so good to us. Dili na mo kung sabto na mo sa among human mind, lisod kayo. Giunsa minimo pag-take care, giunsa minimo pagtabok, giunsa minimo pag-plastar na yung mga butang nga di na mo masabtan nga ikaw lang yun gisalig na nimo tanan. Salamat kay Lord. Mona, we are thankful for your goodness, for your sustaining grace, nga imo ming gipatabok sa year 2023. Lord, as we face 2024, why don't we focus on the things nga angay na mo focusan? Stop the things nga negative. Bad report, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are good report, whatsoever things are just, think on these things. Ug mo na angay na mo focus on Lord. Ug gani Lord, mo focus mi ani mga bago, mo focus mi ani angay na mo discipleon, focus mi angay na mo idungag gani mga ano nga naghan pang mabaptize this year. Tuguti mi Lord nga imo ming gamiton nga instrumento. Daghan pang makadungog sa imong mensahe, daghan pang maluwas, Lord. Pinaagi ani nga ministry. Salamat ni Pastor Chris nga iya ning gisugdan. Ug thank you Lord sa imong sustaining grace nga gihatag kanamo sa among family. Uban Pastor Kidi sa iyang family, uban sa mga preachers, uban sa mga tawhan nimo Lord sa imong pagbantay namo, sa imong take care sa sa ilang mga negosyo, sa ilang mga trabaho, sa proteksyon imong gihatag sa peace, love and everything Lord. Kulang ang among panahon. Kulang ang among sa pagpasalamat, Lord. Puno ang among kasing-kasing sa pagpasalamat. Thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness. That's why, Lord, we need to focus on the right things. We need to focus on the giants. We need to focus on the greats. We don't need to focus on ourselves. We need to focus on our Savior. We need to focus on the promises of God, not on our past. Yes, Lord, as we move on this year 2024,
Give us more wisdom, give us more grace and more power sa angay namong pagabuhaton. Salamat, Lord, nga naa ka. Pasayloa mi usahay ang trabaho nimo, usahay trabaho na mo, nang kapuyon mi. But praise God and thank God. Bless, Lord, ang among pagabuhaton karong nahibilin, mangaon mi diri, Lord, ang pagplastar sa tanan. Ikaw lang, Lord, ang angay na mo higugmaon, ang angay na mo pasidunggan. Salamatan. Salamat kay Lord. Salamat ang mga katawan nga niluhod, ang pipila na diya silang mga bangko, naghatag po silang mga pag-ampo, panalangini sila padayon, ayaw sila pasagdi. In Jesus' name I pray, amen and amen. Okay. Mga preachers, mga lalaki, tabangan na to, arrange ha. Mga babae, naay tayo mga hakotonon siguro dito mo. Before na to, iplasta sa nato ni para dito ta. Si Pastor Kidi mo command. Manindog ta, ayaw mo gali, dali tayo niyod to. Ina, pwede na kuha ng litson. Ito na. Pwede na kuha ng litson. Ay, kabalaka, mga akong tarog, alas 12. Ay, kabalaka, dali ta. Okay, manindog. Ato sa niyano atong partner. Ready, read. Gihimo na akong kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Kapartner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa kapagilang bigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibok na akong kusog ug hangtod sa akong tigudumon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga maabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madagayaon ug malig-on nga kaugmaon alang kanato. Mahimo nako mapalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mo biya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo nako makabuton ng trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako makapalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako nga makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa bubuton sa Ginoo. Mahimo nako nga mapalampuson sa pag-eskwela ug trabaho nga dili mawadaan og panahon sa Ginoo. Ang tanan akong dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying thank you for coming. Do the right focus and stay, because we will have a lunch fellowship and we'll have games. To God be the glory. Salamat kayo.